Noong 1968, ang batang si Iris at ang kanyang kasintahang si Paul ay dumalo sa pagbubukas ng Skivview Restaurant. Nagpropose si Paul kay Iris na magsuot ng engagement ring sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, nakita ni Iris ang isang nakakatakot. Isang batang lalaki sa itaas ang naghagis ng barya. Tila ang kamatayan mismo ang humihip sa barya na dinala ito patungo sa isang baras ng ventilasyon. Naipit ang barya sa ventilador, agad itong napahinto. Samantala, masayang nagsayaw ang mga tao sa loob ng tore. Hindi nila namalayan na mabilis na kumalat ang mga bitak ng salamin sa ilalim ng kanilang mga paa. Habang si Iris at Paul ay lumipat sa posisyon, ang mga suportang metal sa ibaba ay umabot sa kanilang breaking point. Isa-isang kumalas si Bolts. Biglang nabasag ng nakakulong na barya ang isang talim ng pamaypay na pinalipad ito sa isang tubo ng gas habang nagpatuloy ang mga mananayaw. Lumaki ang mga bitak at nagsimulang tumulo ang gas sa hangin. Lahat ng bagay sa paligid ni Iris ay hindi siya mapalagay. Biglang nahulog si Paul sa sahig. Ang mga tao ay nagsimulang bumagsak, isa-isa, desperadong humahawak sa mga metal na beam sa ibaba. Nataranta ang ground staff at tumakbo para sa kanilang buhay. Nakuha ni Paul ang isang pane ng reinforced glass. Sumigaw si Iris para humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Desperado niyang inabot si Paul, ngunit nadulas ito at nahulog pa rin. Nagkaroon ng kaguluhan ng sinubukang tumakas ng mga natatakot na tao. Isang babae na nilamon ng apoy, bumangga sa gas leak na agad na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang mga hindi makatakbo ng mabilis ay hindi nakaligtas. Mahigpit na nakatakas si Iris sa apoy. Sinigawan ng mga tauhan ang lahat ng naiwan upang agad na lumikas. Ang batang naghagis ng barya ay tumakbo sa unahan, nangunguna sa daan. Nagmamadaling pumunta sa emergency exit ang natarantang karamihan, ngunit ito rin ang pinlano ng kamatayan. Gumuho ang daanan na ikinamatay ng lahat ng pumasok. Himala, nakatakas ang bata ng hindi nasaktan. Ang natitirang mga nakaligtas ay sumugod sa elevator, marahas na nagtulak sa isa't isa sa hangaring mabuhay. Itinulak ng isang matandang lalaki si Iris sa tabi, ngunit natigil sa gitna ng masikip na pinto ng elevator. Ang overloaded na elevator ay hindi gumana na dinudurog ang matanda. Nahirapan si Iris na maghanap ng ibang ruta ng pagtakas, ngunit naapektuhan ng stress ang kanyang pagbubuntis. Bigla niyang napansin ang mga bagay na dumudulas patagilid at nagsimulang pumutok ang kisam. Nang maramdaman ang sakuna, mabilis siyang umakyat. Ang iba ay hindi gaanong pinalad. Ang sahig ay nahati sa kalahati na lumilikha ng isang matarik na dalisdis. Ang mga tao ay dumausdos ng hindi mapigilan pababa na dumarating sa reinforced glass. Inakala ng babae na siya ay nakaligtas, ngunit nang siya ay tumingala, isang piano ang tumilapon ng mapanganib. Muling namagitan si kamatayan, naghulog ng barya sa piano na bumagsak sa kawawang babae. Sa puntong ito, bumagsak ang lahat sa grupong iyon. Nakatakas ang batang lalaki, nakangiti ng matamis hanggang sa diretsong dumapo sa kanya ang piano. Si Iris ay labis na nagdalamhati kay Paul, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isa pang batang lalaki na nasa panganib at itinaya ang lahat para iligtas siya. Kasabay nito, tuluyang gumuho ang gusali sa itaas. Sa huling posibleng segundo, hinawakan ni Iris ang isang piraso ng metal. Ngunit sa masusing pagsisiyasat, hindi ang kamay niya ang nagligtas sa kanya. Iyon ang engagement ring ni Paul na nakakabit sa isang bakal. Hindi nagtagal ang marupok na hawak. At sa sumunod na segundo, bumulusok si Iris sa apoy sa ibaba. Nagising si Stephanie mula sa isang bangungot sa klase. Ngunit ito ay hindi lamang isang normal na bangungot. Sa loob ng 2 buwang sunod-sunod, siya ay patuloy na nangangarap ng parehong bagay. Sinabi ito ni Stephanie sa kanyang kasama. Sa panaginip, may isang babaeng nagngangalang Iris, ang pangalan ng kanyang lola. Ngunit hindi pa nakikilala ni Stephanie si Iris at hindi niya alam kung buhay pa siya. Iminungkahi ng kanyang kasama sa silid na umuwi siya at alamin ang higit pa. Sana ay tumigil na ang mga bangungot. Nang umuwi si Stephanie, tinanong niya ang kanyang ama, si Marty, tungkol kay Iris. Bahagyang kumunot ang noo ni Marty, ngunit awkward na ngumiti, halatang may itinatago. Sa sandaling iyon, sinabi ng nakababatang kapatid ni Stephanie na si Charlie na bibisitahin niya ang kanilang mga pinsan. Nagpasya si Stephanie na sumama. Bago sila umalis, hinimok sila ni Marty na huwag banggitin si Iris sa kanilang mga kamag-anak. Lalo lang itong naghinala kay Stephanie. Ano ba talaga ang nangyari kay Iris? Kung ang babae sa panaginip ay si Iris at may nangyaring masama, kung gayon saan nanggaling ang kanyang ina. Nang makarating sina Tiffany at Charlie sa bahay ng kanilang pinsan, diretso siyang lumapit sa kanyang tiyuhin na si Howard. Gusto niyang tanungin siya tungkol sa kanyang ina na si Darlene. Natigilan si Howard at mabilis na iniba ang topic. Ngunit nang banggitin ni Stephanie ang lugar mula sa kanyang mga panaginip, ang Skivview Restaurant, si Howard at ang kanyang asawang si Brenda ay halatang nagulat. Pinindot sila ni Stephanie para sa mga sagot. Sumama ang kanyang mga pinsan, sabik na matuto pa. Sa wakas, ipinahayag nilang hindi patay si Iris. Nagkaroon siya ng mental breakdown. Ngunit kina Howard at Brenda, parang patay na si Iris. Nais mismong kausapin ni Stephanie si Iris, umaasang matatapos nito ang kanyang mga bangungot. Frustrated, ipinaliwanag ni Howard na pagkamatay ng kanilang ama, nawalan ng kontrol si Iris. Pinahinto niya ang mga ito sa pag-aaral, ikinulong sila sa loob, at nabuhay sa patuloy na takot na kahit papaano ay mamatay ang kanyang mga anak. Nang maglaon, namagitan ang mga pulis at dinala si Iris. Mamaya, patuloy na pinagmamasdan ni Iris ang pag-unlad ng kanilang foster care. Noong nagkaroon ng sariling mga anak sina Howard at Brenda, nagsimulang magpadala sa kanila ng nakakatakot na mga sulat sina Eric, Julia at Bobby Iris. Ang mga liham na ito ay puno ng mga babala at malagim na larawan ng mga bangkay. Tuluyan na silang lumayo. Pinutol ang lahat ng kontak kay Iris. Hiniling ni Stephanie na makita ang mga liham na iyon, ngunit tumanggi sina Howard at Brenda pagkatapos ng maraming pagsusumamo. Palihim na sinabi sa kanya ni Brenda kung saan nakatago ang mga sulat. Natagpuan ni Stephanie ang mga liham at nagulat siya sa nakita niya. Ang babae sa mga larawan ay tumugma sa kanyang panaginip. Eksakto. Nangangahulugan ito na ang mga panaginip ay malamang na totoo. Determinado na makahanap ng mga sagot, si Stephanie ay nagmaneho ng mag-isa para hanapin si Iris. Kasunod ng address, napunta siya sa isang liblib na taguan ng bundok sa pamamagitan ng intercom sa pintuan. Kinausap niya si Iris na hinimok siyang umalis kagad. Ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Stephanie na siya ay apo ni Iris. Iginiit ni Iris na bakantehin niya ang iyong mga bulsa bago pumasok. Nang bumukas ang mabigat na pinto, maingat na pumasok si Stephanie. Ang bahay ay napuno ng kakaibang mga hadlang. Maging ang bubong ay natatakpan ng mga spike. Sinabi ni Iris na ito ay pawang proteksyon laban sa hindi nakikitang mga banta. Habang si Stephanie ay dahan-dahang umuusad.
Kinakabahang utos ni Iris na mabilis na isara ang pinto. Biglang may nahulog na fire extinguisher sa labas. Binalaan niya si Stephanie na huwag hawakan ang anumang bagay. Ang anumang bagay ay maaaring maging isang nakamamatay na bitad. Sa wakas, nakita na niya ang kanyang apo. Matamis na umiti si Iris. Nagtanong siya tungkol sa ina ni Stephanie na si Darlene. Ipinaliwanag ni Stephanie na hiwalay na siya sa kanyang ina mula noong siya ay 10 taong gulang at hindi alam kung ano ang kalagayan ni Darlene. Ngayon, nagsimulang magtanong si Stephanie tungkol sa bangungot. Sinabi sa kanya ni Iris na hindi lang ito panaginip. Minsan na niyang nakita ang hinaharap. Nakita niya ang isang kalamidad na bumabalik. Tapos kasama niya si Paul sa pinakamataas na rooftop. Lumipad ang sombrero ng isang babae at sinubukan ng isang batang lalaki na maghagis ng barya, ngunit pinigilan siya ng seguridad. Gayunpaman, pinilit ng bata na ihagis ito. Magpo-propose na si Paul sa kanya. Agad na binalaan ni Iris si Paul na babagsak na ang gusali. Lahat ay mamamatay. Paul, mukhang nalilito. Pagkatapos ay sumugod si Iris para kunin ang barya sa kamay ng bata. Nakuha niya ang pangunahing bagay na magti-trigger ng butterfly effect. Nagmamadali siyang bumaba, hinablot ang kaldero na nasusunog, nakita ang mga taong nagsasayaw sa loob. Mabilis niyang kinuha ang mikropono, sinabi sa lahat na tumingin sa sahig. Sinubukan ng ilan na pigilan siya, ngunit napansin ng iba ang mga bitak sa ibaba ng kanilang mga paa ng gabing iyon. Nagligtas siya ng maraming buhay. Hindi gumuho ang gusali. Maya-maya, nagsara ang restaurant. Nahinto na ni Iris ang sakuna, ngunit hindi nagustuhan ng kamatayan na masira ang kanyang plano. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya at pinatay ang lahat ng naroon noong gabing iyon, kasama ang asawa niyang si Paul. Natutunan ni Iris kung paano makita ang pagdating ng kamatayan. Ilang taon na siyang huminto sa mga sakuna. Ngayon ay nahuli na siya ng kamatayan. Nagkaroon siya ng cancer habang kausap si Stephanie. Binaba ni Iris ang kanyang bantay. Tahimik na dumating si kamatayan. Isang magnifying glass ang sumasalamin sa sikat ng araw sa isang metal na tray. Ang sinag ay tumalbog sa isang lubid. Nagsimula itong umusok. Naniniwala si Iris na ang mga panaginip ni Tiffany ay isang senyales dahil maaaring namanan niya ang kanyang regalo. Naramdaman ni Iris na may mali. Nilingon niya ang kanyang ulo at nakita niya ang pakulo ni kamatayan. Mabilis niyang tinabi ang magnifying glass. Naniniwala si Death na maaabala si Iris dahil naroon ang kanyang apo. Sinabi ni Iris kay Stephanie na manatili upang matutunan ang mga pangunahing kaalaman. Masyadong delikado sa labas. Hindi siya lumabas sa loob ng 20 taon. Pero ayaw ni Stephanie na manatili. Kailangan niyang bumalik sa paaralan. Binalaan ni Iris ang kanyang kamatayan para sa kanilang pamilya, ngunit naisip ni Stephanie na panaginip lamang ito. Hindi siya naniwala sa kanya. Umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Nakiusap si Iris na kunin ang libro bago siya umalis. Palabas na sana ng pinto si Tiffany, may nakita si Iris. Ang hangin, ang kumpas, ay nagpapalitaw ng mga bagay. Alam niyang kapag lumabas siya, mamamatay siya. Pero para kay Stephanie, nag-take risk siya. Lumabas pa rin siya, inihagis ang libro sa mga bisig ni Stephanie, sinabi sa kanya na mapoprotektahan ng libro ang pamilya. Pero hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Stephanie. Kaya sinabihan siya ni Iris na umatras. Papatunayan niyang totoo ang lahat. Biglang umihip ang hangin. Natumba nito ang kompas. Tumama ito sa isang fire extinguisher. Lumipad ang extinguisher at sinaksak si Iris sa bibig. Ngayon, sa wakas ay naniwala si Stephanie na wala na si Iris. Dumalo ang kanyang mga kamag-anak sa libing. Sinabi ni Stephanie sa kanyang ama at tiyuhin na sinabi ni Iris na darating ang kamatayan, ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Noon lang, nagpakita ang nanay ni Stephanie na si Darlene nagalit pa rin sa kanyang ina. Umalis si Stephanie. Pag-uwi, sinimulan niyang basahin ang librong ibinigay sa kanya ni Iris. Samantala, ang iba pa sa pamilya ay nasa lugar ni Howard, nagkakaroon ng barbecue, kumakain at nagtatawanan. Ganap na hindi na malaya na dumating na ang kamatayan. Aksidenteng nabasag ni Bobby ang isang baso, ngunit hindi niya napansin na nahalo ang shard sa mga ice cubes. Inilagay ni Eric ang kanyang inumin sa tabi ng isang tangke ng gasolina. Maliwanag, malapit na silang maging mga bagong kasangkapan ng kamatayan. Nang magtipon-tipon na ang lahat para kumain at uminom, hindi nila namalayang ginamit ang yelong may glass shard. Nagtaas ng toast si Howard. Sinabi niya na pinaalalahanan sila ng kamatayan ni Iris na tamasahin ang buhay sa sandaling ito. Pagkatapos ay nagklink ang lahat ng baso at humigop. Biglang nabulunan si Julia. Naramdaman niyang may nakabara sa kanyang lalamunan at hindi siya makahinga. Sumugod ang lahat sa kanya, ngunit napalunok lang pala niya si Ron. Maayos naman siya. Sa loob, si Stephanie ay nagbabasa ng libro ni Iris. Nakita niya ang isang kabanata tungkol sa insidente ng barya at isang barbecue grill. Samantala, nasa labas si Eric na nagsisindi ng barbecue. Tinawag ni Bobby si Charlie para tumalon sa trampolin, ngunit hindi nila nakita ang matalim na reke na nakatago sa ilalim nito. Nadulas ang libro sa mga kamay ni Stephanie. Nakaramdam siya ng matinding panganib. Habang sinindihan ng grill, nahulog ang isang photo frame at nabasag. Isang tipak ng baso ang tumalbog sa sahig na ang inumin ay may nakamamatay na piraso ng baso. Humigot si Howard ng kanyang inumin, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay nag-zoom in ang kamera sa salamin ni Darlene. Sa kanya ba ito? Si Stephanie, na naramdamang may mali, ay nagtungo sa bahay ni Howard habang tinatawag ang kanyang kapatid na si Charlie. Sa kasamaang palad, hindi niya kinuha ang trampolin, maluwag ang tahi, at malapit nang masira sa kanyang daan. Nakakita ng warning sign si Stephanie. Panganib sa unahan. Parang kamatayan mismo ang sumusubok na pigilan siya. Pagkatapos ay tumambad ang tipak ng baso sa kanyang ama, ang inumin ni Marty, ngunit humigop lamang ito ng kaunti at inilapag. Umakyat si Howard para tumalon sa trampolin. Ang ibabaw ay tila maaaring magbigay daan anumang segundo. Sa kabutihang palad, nakita ni Darlene ang nakatagong kalaykay. Sumigaw siya at sumugod, hinila ito at ibinalik sa shed. Ngunit sa sandaling iyon, aksidenteng natumba ni Brenda ang isang bote. Pinindot nito ang switch sa malapit na makina. Ang mga tubo sa ilalim ay nagsimulang umikot at nanginginig. Ang parehong reke mula kanina ay nagsimulang dumausdos pababa. Nang dumating si Stephanie, handa na ang kamatayan upang simulan ang pagganap nito. Lumapit si Howard para batiin siya. Biglang naipit ang paa ni Bobby sa trampolin. Lumingon si Julia, dahilan para mahulog ang isang tipak ng salamin mula sa kanyang tasa. Tinapakan ni Howard ang shard. Isang matinding sakit ang tumama sa kanya. Sa sandaling iyon, nahulog ang kalaykay sa lawnmower. Nawala ng balanse si Howard at nahulog. Dumiretso sa kanya ang tagagapas at tinapos ang kanyang buhay.
Ang mga kamag-anak ay dumalo sa isa pang libing. Nagmamadaling umuwi si Stephanie para suriin muli ang mga libro. Nakakita siya ng isang tala na nagsasabing natagpuan ni Yi, ang isang taong nakaligtas. Sinimulan niyang pag-aralan kung sino ang susunod. Ang mga anak ni Iris at Paul ay sina Howard at Darlene. Ang mga anak ni Howard ay sina Eric, Julia at Bobby. Ang mga anak ni Darlene ay sina Stephanie at Charlie. Lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng dugo at hindi makatakas sa kamatayan. Ipinaliwanag ni Stephanie ang pattern sa iba. Ngayon ay nakaupo sila at tahimik na nakikinig. Ang lahat ng ito ay mula sa listahan ng kamatayan ng restaurant. Ang pagkakasunod-sunod ng kamatayan ay tumutugma sa orihinal na nakita ni Iris. Dapat ay namatay na siya. Ngunit iniligtas sila ni Iris. At ngayon ay babalik na ang kamatayan upang kunin sila isa-isa. Ang kamatayan ay sumunod sa isang tiyak na utos pagdating sa pagpatay. Nagsimula ito sa pamilya ni Howard at pagkatapos ay lumipat ito kay Stephanie. Si Marty at Brenda ay hindi magkadugo kaya malamang nawala sila sa listahan ng kamatayan. Ibig sabihin, ang nasa pinakamapanganib ngayon ay ang panganay na anak ni Howard, si Eric. Pero walang naniwala kay Stephanie. Akala nilang lahat siya ay nahuhumaling o maldita. At isa-isa silang naglakad palayo. Dumating si Eric sa kanyang pinagtatrabahuan. Isang umiikot na fan ang humampas sa isang nakasabit na kadena. Ang kadena ay perpektong nakakabit sa singsing ng ilong ni Eric. Sa tabi niya, tumapon ng disinfectant sa sahig. Ang pamaypay ay patuloy na umiikot, dahan-dahan, hinihila ang kadena ng mas mahigpit at mas mahigpit. Hindi matanggal ni Eric ang singsing sa ilong. Kinailangan niyang tumayo sa kanyang mga tiptoes, pagbabalanse ng mas mataas at mas mataas. Hindi sinasadyang nabangga niya ang malapit na lampara. Nahulog ang lampara at agad na sinindihan ang nasusunog na disinfectant. Mabilis na lumala ang mga pangyayari. Nabasag ang baso sa mesa. Si Eric ay nasa sakit at takot, desperadong sinusubukang palayain ang sarili sa huling segundo. Nagawa niyang matanggal ang kadena, ngunit nang mahulog siya, mas marami siyang disinfectant na natumba. Ilang sandali pa, sumabog ang tindahan. Samantala, si Stephanie ay nag-aalala. Hindi sinasagot ni Eric ang alinman sa mga tawag niya buong gabi. Hinawakan niya si Charlie at nagmamadaling lumabas para hanapin siya. Sa daan, muntik silang maaksidente. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Eric. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang nasusunog na katad na damit. Ngunit ang sumunod na nangyari ay lalong nagpapaniwala kay Stephanie na hinahabol sila ng kamatayan. Si Eric, gayunpaman, ay hindi pa rin naniniwala sa isang salita nito. Kaya nagpa siya si Stephanie na manatili sa tabi niya para protektahan siya. Sinimulan niyang sundin ang mga tala ni Iris, sinusubukang pigilan ang anumang posibleng chain reaction. Halimbawa, ang isang tree trimmer ay biglang nahulog sa isang sanga sa malapit, halos tumama sa isang boy soccer ball na maaaring tumama sa ulo ni Eric. Noon lang, nasagasaan nila si Julia na nagjo-jogging. Isang truck ng basura ang dumaan. Agad na binalaan ni Stephanie si Eric na lumayo, ngunit si Eric, sa pagiging walang ingat, ay nagsimulang maglakad-lakad malapit sa truck na gumawa ng mga nakakalokong mukha. Hindi sila pinansin ni Julia, nagsuot ng earphones at nagpatuloy sa pagtakbo. Walang inaasahan ang sumunod na nangyari. Hindi sinasadyang naitapon si Julia sa truck ng basura. Napatakbo sila sa gulat, ngunit naka-headphone ang driver at wala siyang narinig. Tumalon si Stephanie sa truck, inabot si Julia at nakuha ang kamay nito, ngunit huli na ang lahat. Dinurob ng compactor si Julia. Noon sa wakas ay napagtanto ng iba sa pamilya na talagang paparating na ang kamatayan para sa kanila. Pagkatapos ay isiniwalat ni Brenda ang isang nakagigimbal na katotohanan. Si Eric ay hindi biolohikal na anak ni Howard. Siya ang naging resulta ng kanyang pakikipagrelasyon. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas si Eric na nangangahulugang ang susunod na nasa panganib ay ang nakababatang anak ni Howard, si Bobby. Naalala ni Stephanie ang isang pangalan mula sa mga tala. Kakakilala lang ni William at Darlene sa kanya. Nagmadali silang pumunta sa ospital para hanapin siya. Si William pala ang lalaking iniligtas ni Iris noong gabing iyon. Ipinaliwanag ni William na mayroon lamang dalawang paraan upang talunin ang kamatayan. Pumatay ng isang tao para pumalit sa kanila o mamatay at bumalik. Sinabi niya sa kanila na siya rin ay may sakit ngayon tulad ni Iris. Malapit nang matapos ang kanyang oras. Nagbabala siya na lahat sila ay mamamatay sa huli sa eksaktong pagkakasunod-sunod na nakalista. Parang nakakatakot pero mas malala pa ang katotohanan. Binalaan sila ni William na huwag masyadong makialam sa disenyo ng kamatayan dahil kung sila ay nabigo, ang mga bagay ay maaaring maging mas trahedya. Pinayuhan niya ang mga ito na alagaan kung anong oras na sila naiwan. Pagkatapos ay tahimik siyang naglakad palayo. Naisip ni Eric kung may paraan pa para mailigtas si Bobby kaysa mamatay at muling mabuhay ang pinakamadali. Iminungkahi niya kay Bobby na kumain ng ilang mani na merienda, umaasang mag-trigger ng matinding reaksyong alerhiya upang maibalik siya ng mga doktor mula sa dulo ng kamatayan. Bumili sila ng isang bag ng mani mula sa vending machine, ngunit ang mga mani ay natigil sa loob. Frustrated, binasag ni Eric ang baso para mailabas ang mga ito. Sabay pa nilang binuhat ang buong makina. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, sa wakas ay nakuha nila ang mga mani. Pagkatapos ay pumasok sila sa katabing silid. Ngunit aksidenteng na-activate ang ARIS scanner. Isang malakas na magnetic force ang nagsimulang hilahin ang lahat ng metal. Ang mga butas sa katawan ni Eric ay napunit patungo sa makina. Kahit isang wheelchair sa likod niya ay lumipad pasulong. Si Eric ay nadurog sa N-ray machine sa pamamagitan ng puwersa. Si Bobby, nakakakain lang ng mani, ay hindi nakakatulong. Sinubukan niyang abutin ang EpiPen sa kamay ni Eric ng sandaling yon. Napansin ng isang doktor ang kaguluhan at binuksan ang pinto. Pagkatapos ay dumating ang nakakatakot na sandali. Isang maluwag na bukal mula sa vending machine ang lumipad sa buong silid at diretsong tumusok sa ulo ni Bobby. Stephanie. Magkayakap ng mahigpit sina Darlene at Charlie. Napagtanto nilang hindi na nila kayang labanan ang kamatayan, kaya nagpasya silang sundan ang landas ni Iris at ipagsapalaran ang lahat. Nagmaneho silang tatlo ng malalim sa kabundukan patungo sa lumang kabin ni Iris. Hindi nila napansin na may nahulog na barya sa notebook. Pinulot ito ng isang matandang babae mula sa lupa. Ang kubo sa kabundukan ay nakakaramdam ng katakot-takot na para bang naghihintay na sa kanila ang kamatayan. Pinalo ni Stephanie ang pedal ng gas at dumiretso sa kabin. Sa kalagitnaan, bumagsak ang sasakyan at naipit siya sa kanyang seatbelt buckle. Ngayon, si Darlene ang target ni Death basta't nakarating siya ng ligtas sa loob ng kabin. Maaaring ligtas ang lahat, ngunit walang nakakita sa mga spark na nagmumula sa isang short-circuited wire ng bubong. Nang makarating si Darlene sa pintuan ng kabin, isang malaking pagsabog ang sumabog sa sasakyan.
Bumulusok ang katawan ni Stephanie sa malapit na pond. Naipit si Charlie ng mga kahoy na tabla, nasugatan at nagpupumiglas. Gumapang si Darlene at pinalaya si Charlie. Sinabi niya sa kanya na iligtas kaagad si Stephanie pagkatapos niyang sabihin na may nahulog na post ng ilaw mula sa itaas at agad siyang napatay. Sinugod ni Charlie si Stephanie palabas. Wala siyang malay. Sa kabutihang palad, na-revive niya ito sa tamang oras. Nagyakapan ng dalawa at nagtawanan. Ito dapat ang ibig sabihin ni William nang mamatay at bumalik. Ngunit nang mabalitaan niyang namatay na si Darlene, hindi na napigilan ni Stephanie ang kanyang mga luha. Siya at si Charlie na lang ang natira sa bloodline ni Iris. Makalipas ang isang linggo, bumisita sina Charlie at Stephanie sa bahay ng kanyang kasintahan habang inaayos ang mga damit ni Charlie. Tinusok ni Stephanie ang daliri niya sa tinik ng rosas. Bigla niyang naalala ang bangungot. Sa panaginip na yon, tinusok din ni Iris ang kanyang daliri. Pagkatapos ay isang matandang babae ang naghulog ng barya. Nagpagulong-gulong ito sa hagdan at natigil sa pagitan ng riles ng tren. Isang tren ang mabilis na tumatakbo papunta dito. Ang ama ng kasintahan ni Charlie ay isang doktor nang marinig niya kung paano iniligtas ni Charlie si Stephanie. Ipinaliwanag niya na hindi pa technically namatay si Stephanie. Kung wala kang malay at may humihinga, ngunit hindi tumigil ang iyong puso, hindi ka talaga patay. Kaswal niyang sabi. Pero para kina Stephanie at Charlie, hindi yon maganda. Nakita ni Stephanie ang isang pulang kotse, tulad ng sa kanyang panaginip. Ang kasintahan ni Charlie ay nakasuot pa ng parehong damit ni Iris. Lalong lumakas ang masamang pakiramdam niya. Pagkatapos ay nadiskaril ang tren. Isang crash ang nangyari. Dumiretso sa kanila ang tren. Natapilok si Stephanie at nahulog. Hinawakan siya ni Charlie at hinila patayo. Mukhang nakataka sila pero hindi.